isang bakanteng upuan doon. Naniniwala ako na si Ginoong Simon ang may-ari ng bakanting upuan na yun. Ngunit, wala siya dito sa dulaan ngayon. Bakit kaya? Ginoong Simon, kayo'y naparito. Wala kang nasa dulaan. At ano nga ako? Basta na nga pala sa Santiago. Naging mahirap siyang pangalagaan at madaling sumama ang ulo niya sa akin kapag siya'y nakulangan sa apyan. Bigyan mo pa ako ng apyan. Ngunit wala ng apyan, Tiyo. Bakit wala ng apyan? Bigyan na pa ako na... Bahagyan ang tibok ng kanyang puso at mahinang-mahina na. Ang munting sanhi, sulak na kalooban at pagkainis, maaaring makapatay na sa kanya. Basilio, tinig ka sanang mabuti. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras, sisiklab ang humusikan ng siyang iputan ko. May magaganap na labanan at patayan. Ano ba talaga ang sinumpakay mo, Ginoong Simon? Kamatayan sa isang kinabukasan. Saan ka papanig? Sa panig na hinapi o sa panig na umaapi? Mamili ka, Basilio. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Lupasya ka na, Basilio. Kailangan mo nang magdesisyon. Bukas, wala ka nang makikita ang universidad. Mga mag-aaral at mga magpapahirap. At ano? Ano ang dapat kong gawin, Ginoong Simon? Isang bagay na napakadali. Nais ko sana, samantalang nagkakagulo ang lahat, usugin mo ang Santa Clara at kunin mo ang isang tao na ikaw lang mismo ang nagkakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Ngunit, Ginoong Simon, si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari yun? Matay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin sa akin ang lahat. Pagbalik ko, mayroong isang liham na galing Padre Salve na ito na may ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi totoo. Buhay pa si Maria Clara. Hindi! Dahil ang sinasabi mo ay bawang kasinungalingan lamang. Iya isang duwag na pagdadahilan. Buhay pa si Maria Clara at nilitas ko siya. Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala na tayong ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Patay na si Maria Clara. Namatay siya. Hindi man lang alam na ako nagbalik. Namatay siya. Hindi man lang alam na ako'y buhay para sa kanya.
Ginoong Isagani, narinig ko ang iyong talumpati. Lubos kong kagigiliwan kang makausap sapagkat nalulugod ko sa iyong sariling pagkukuro. Kahit na kasalungat ito sa sarili kong pagkukuro. Kayo'y hindi ko sinisisi. May kalayaan kayong magsalita ng anuman laban sa mga Dominikano. Ngunit, Ginoong Isagani, ipinapatawag kita upang makipagliwanagan sa iyo. Mahigit na 8 taon na akong nagtuturo. At 2,500 estudyante na ang aking naturuan. Ngunit, marami pa rin sa kanila ang naninira sa aming talikuran. Ngunit, humahalik sa aming kamay kapag sila'y nakaharap. Hindi ko po sila lubusang masisisi, Padre. Ang kasalanan ay nasa nagturo sa kanila ng pagkukunwari. Nasa sumisiil sa malayang kaisipan at malayang pagpapahayag. Tatanungin kita, ano ang nais ninyo mga mag-aaral na Pilipino? Tuparin niyo ang tungkulin niyo, Padre. Huwag niyong ipamukha sa amin na hindi dapat kami matuloy. Dahil balang araw, hahangarin namin ang aming paglaya. Ang karunungan ay pinagkaloob lamang sa mga dapat pagkalooban. Padre, ipagpaumanhin niyo po. Pero kung ano kami ngayon, ay kayong mga pari ang may gawa. Kung kami ang walang asal, sino ang may kasalanan? Kami ba o ang nagturo sa amin sa loob ng 3 siglo? Ano ang mali? Sinusunod namin ang pamalaan. May mga batas dyan na mabuti ang hangarin, ngunit masama ang kanilang ibinubunga. Kung gayoy, hangad ng pamalaan ang aming ikakasama. Pamalaan at mga pride na rin ang pumipilit sa aming mga Indyo. Maghanap ng karunungan dahil sa iyong pag-aglahi sa kawalang pinag-aralan at kamangmangan. Ano ang ibig ng mga mag-aaral na gawin namin para sa kanila? Tumulong at huwag humadlang sa kalayaan ng pag-aaral. Iyo'y paghingi sa aming magpatiwakal. Humihingi kayo ng mga bagay na maaaring ibigay bawat isa sa amin at hindi ikakasira ng aming karangalan at karapatang taglay. Kung gayon, tutukuyin muna natin ang mga sali. Mabuti na iyo. Patawa. Sabagay, sino nga naman ang hindi mamayaso? Kung ang iyong kalaban na mamahayag ay isang manghula, hindi ako nagkakamali. Ang edukasyon sa Pilipinas ay masama. Ang pag-aaral ng mga Indyo ay malubhang problema sa kapuluan ng Pilipinas. Nawa hindi ako pag-ispitahan sa mga karabinero na iyong sa kanilang pagulog ko. At ako nakarusahan sa mga armas sa tinatago ng mga pulisang dito. Kung hindi na ako pinagtataguan ni Lindo Studio at Simon, ay hindi ko kailangan ng veteranong bantay. Ginoo? Narariyan ho ba kayo? Ako ho ito si Kiruga, ang may-ari ng tindahan na palaging tinutungo ng mga parayle. Ginoo, ako'y magtutungo na rin pala kasi labis sa subasakit ang aking katawan.
Hulihin ang mga kagamitan! Hindi yan! Ano ginagawa niyo? Hulihin niyo ang ipeling iyan! Tio! Basilio! Basilio! Tio! Basilio! Anong nangyari, Padre? Bakit niyo inuhuli si Basilio? Si Basilio ay kasama sa mag-aaral ng mga rebelde. Si Basilio! Rebelde! Wala na si Kapitan Tiago. Kakulong naman si Basilio. Huli! Huli! Gising! Huli! Huli! Huli. Tulungan mo ako dito. Ilabas niyo ako. Papatay nila ako. Basilio! Huli? Nanilahon ka! Ngayon wala na si Kapitan Tiago. Wala rin tagkilik si Basilio. Lubasang wala siyang kalaban-laban sa bilangguan. Kailangan ko siyang tulungan. Magturo siya sa kulungan. Kaya nagpagturo niya sa aking pagpapaalila. Si Padre Camura ang pinakamainam mong puntahan. Isang salita lamang ng pare ay makakalabas na agad ng bilangguan si Basilio. Padre Camura? Ayoko. Sige ka! Kung gusto mong pabayaan si Basilio sa bilangguan, hayaan mo ba rin si Basilio at sabihin magtangkang tumakas. Kapag patay na, saka ka na magsisi. Halika. Magandang araw, Padre Camura. Magandang araw din. Padre, huli, mauna na ako.
Padre! Huwag kong magalala po niya. Wag po! Wag! Hindi ako ang nararapat sa Basilio. Ang dumi-dumi ko. Paalam. Aking mahal. Pahintulutan niyo po ako, kamahalan. Ngunit, ang binatang ito ay nag-aaral ng medisina at ngayong taon siya ay magtatapos. Kung hindi pa lalayain, ay maaaksaya ang kanyang 1 taon. Ngunit nahulihan siya ng mga aklat. Siya nga, ngunit ang mga iyo'y aklat ukol sa medisina at ang binatang ito ay wala sa hapunang idinaraos sa pansiteria. Tulad ng sinabi ko, siya ang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti upang ang parusa ay higit na mabisa at katatakutan ng iba. Dahil rito, naisaayon sa mga kamalian ng mga taga rito at hindi taga rito. Ngunit, hindi niyo po ba kinatatakutan ang pananagutan? Ginoong, ako'y kumikilos ayon sa aking budhi. Para sa akin, walang kabuluhan ang palagay ng iba. Opo, General. Ngunit ang bayan... Bayan? Anong meron sa ating bayan? Utang ko ba sa kanya ang aking tungkulin? Siya ba ang naghalal sa akin? Sapagkat ang naghalal sa akin ay ang bansang Espanya, hindi ang bansang Pilipinas. Kapag itinanggi sa isang bayan ang kanyang karapatan, maituturing na magnanakaw ang nagtanggi nito sa kanya. Kailan ka aalis? Basilio, laya ka na. Ginong Simon? Ginong Simon! Ginong Simon! O Basilio, anong sadya mo at ikay na pa rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinasla ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Ngayon naman, nawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Pinarusahan ako ng Diyos at wala na ako ibang nararamdaman kundi galit at poot. Sasama na ako sa iyong plano, Ginong Simon. Sandali, Ginoo. Dinamita ba yan? Oo. Ngunit, hindi lang ito isang dinamita. Naglalaman din ito ng mga damdaming pinigis. Ngayong gabi, paparusahan na ang mga kasalanan na matagal na nagtatago sa katotohanan. Ano ang ibig sabihin? Sa makalawa ay ikakasal ang anak ni Don Pilais na si Juanito Pilais kay Paulita. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ang magsisilbing liwanag. Ngunit,
pansamantala lamang. Sa oras na maayos ang pitsa, boom! Sasabog ang buong handaan. Ano naman ang aking gagawin, Ginoong Simon? Ikaw ang mumuna sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ng Kiruga. Dahil nandun nakaimbak ang mga baril at mga pulpura. Ang pagsabog ang magiging dahilan upang sila ay kuntipon at sumugod. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoong Simon. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Hanggang kailan ako maghihintay sa gano'n? Kung kailan ako'y magtanda na? Then Simon, akala ko ikaw hindi makakarating. Pinaghandaan ko pa ang handog para sa bagong kasal. Excelente! Katangi-tangi ang regalo. Napakaganda naman ang ilawan niyan. Pwede ko ba yung gamitin? Oo naman, bakit hindi? Naway magsilbing liwanag ito sa inyong pagdiriwang ng inyong pag-iisang dibdib. Maraming salamat, Don Simon. Walang anuman. Isagani, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na! Halika na! Bakit ako aalis? Bukas ay iba na siya. Ibig mo bang mamatay? Tayo na! Hindi! Nais kong tumigil dito. Nais kong masilayan siya sa huling sandali. Isagani, makinig ka sa akin. Ang lampara sa loob ay naglalaman ng pulbura. At ito'y sasabog anumang oras ngayon. Anong sasabog ang pinagsasabi mo? Wala na tayong oras. Tara na! Ngunit, si Paulita ay nasa loob! Pagpalain ka ng Panginoong may kapal, kaibigan. Kung ako'y may mararapatin, ako'y aalis na. Buenos noches sa inyong lahat. Adios. May nakasulat dito. Meni, Tigil, Paris, Crisostomo, Ibarra. Sino si Crisostomo? Isang masamang biro iyan. Si Crisostomo ay matagal ng patay. Ito nga ang lagda ni Ibarra.
itong biro. Walang pangamba. Ituloy ang kasiyahan. Hindi kaya't gusto niya tayong patayin lahat? Padre, pakitaas nga ng mitsa. Habulin ang magnanakaw! Isang revolver! Ano yun? Ang lamparan yun ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil ay pinagmamasdan niya ang mga kilos natin. Marahil, ito ay parte ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? At anong koneksyon kay Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na! Si Simon at Ibarra ay iisa. Isang taksil! Hanapin ang Simon na yan at hulihin! Si Simon, hindi natuloy ang pagsabi. Bakit? Anong nangyari? Isa gani, itinapon niya ang lampara sa ilog. Mulis ka na! Ano? Walang pera-pera! Bilis! Ang babagal! Bilisan niyo pa! May mga utang! Pabayaan niyo silang maglakad ng mapayapa! Nagpagpakilalang baguhan ka lang, Carolino. At ano pakialam mo, Carolino? Naaawa ako! Mga tao niyan katulad natin! Ginaganyan natin sila dahil para tumakas at tumaban! Ngunit ang mga ito ay kababayan natin! Tumahimik kayo! Mga inutin! Magsilakad kayo! Pagod na kami! Maaari ba kami makahingi ng tubig? Hindi! Magsilakad kayo ulit! Pagod na kami! Maawa po kayo sa akin! Hello? Patawad. Bakit ako nabigo? Bakit mo ako pinabayaan? Wala na si Maria Clara. Wala nang saysay para ako pa ay mabuhay. Buti naman at gising ka na, Ginoong Simon. Ayos lang ba ang iyong pakiramdam, Ginoong Simon? Wala ito, Padre. Mawawala rin ang lahat sa loob ng isang sandali. Anumang oras itatalab na ang lasang dininom ko. Diyos ko! Huwag kayong matakot, Padre. Nais ko sanang sabihin sa iyo ang aking lihim. Sabihin mo muna sa akin, totoo ba ang Diyos? Oo, anak. Kahit saan tayo magtungoy, narayan ang Diyos. Ayaw ko sanang mamatay na may dalang kasalanan. Ako si Crisostomo Ibarra, ang inakala nilang patay na. Bumalik ako upang magganti sa mga mapang-api. Ngunit ito ay nabigo. Tawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira ng iyong plano. Sa tingin niyo po ba, Diyos ang dahilan ng lahat? Hindi magiging malaya ang isang bayan sa pamamagitan ng paggawa ng isa pang gulo. Iniisip ba ng Diyos ang kalayaan ng lahat? Bago makamit ang kalayaan, ay kailangang maghanda na sa pagsasarili. Sa kalayaan, kailangang magpaglaban. Walang halaga ang pakikipaglaban kung ang alipin ngayon ang siya ring maghahari. Maraming salamat, Padre. May panatag na ang aking kalooban.
Naway, ingatan ka ng kalikasan sa kanyang kailaliman na kasama ng mga koralis at perlas ng kanyang walang hanggang karagatan. Kung dahil sa isang banal at matayog na layunin ay kailangan ka ng tao, ay pahihintulutan ka ng Diyos na makuha sa sinapupunan ng mga alon. Samantalay, hindi ka lilikha ng kasamaan dyan. Hindi mo ililiko ang katarungan at hindi ka mag-uudyok ng kasakiman. Gusto kita. Nyato ako ang sayang. Gusap sa Hinay lang, hinay. Okay, boss. Hindi! Ano, imbol na ko dito? Barok ko dito? Gorgeous si Bilcott on cam. Padre! Wag! Ito mo ulo! Makita ang kamot ako. Iana ganay ang kamot. Diri! Minilubot lagi. Ikraman! Nakraman! Ay, kung hikap kayo hugaw kita! Mana? Hindi, nagputo. Ano yun? Ang lambaran yun. Action! Ginoong Simon, hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Anong nangyari? Si Isagani, itinapon niya ang lampara sa ilog. Ay, kumpulsit ka lang! Taklo ba? Banana, itap-tap ba? Taklob lang, tangyawat. Magkadili, taklo. Ako butang, ako butang.